Sabik na sabik at gigil na gigil ang idol natin na si Dolphy, kaya pagpasok pa lang ni Shasha, ay sinimulan na agad nila ang bakbakan. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang 17 years old na batang babae na nagngangalang Esperanza, at ang kanyang kapatid na si Gino. Ini-enjoy nila ang summer vacation parting south ng France. Pagkatapos nila kumain ng hapunan, kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay sumilip si Gino sa kwarto ni Esperanza, at nakita niya na kinakamot niya ang kanyang alagang pusa gamit ang unan. Baka nakagat ng lamok kaya nangati. Habang pareho silang naliligo sa dalampasigan ay nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Felix at ng kaibigan nito at gusto makipagkilala. Inanyayahan ni Felix si Esperanza na sumama sa kanya ngayong gabi. Pumayag naman siya agad. Namasyal sila sa lungsod ng Milan, kumain ng ice cream at nagpahinga sa beach. Habang nagpapahinga ay naglaro sila at binigay niya ang first blood kay Felix. Napakalupit naman talaga ni Felix, first meet first blood, mapapasanaol ka na lang talaga. Wow naman! Wow! Wow! Pag-uwi ni Esperanza, ay sinabi niya kay Gino na ang kanyang unang karanasan ay boring, di daw siya nasayahan. Nalulungkot siya at gusto niya ng mas maaksyon na laban. Kaya nagsimula siyang magtrabaho bilang isang call girl sa pangalang Shesha. Sa isang hotel doon niya nakilala ang kanyang unang kliyente. Isang 60 years old na lalaki na nagngangalang Dolphy. Sabik na sabik at gigil na gigil ang idol natin na si Dolphy, kaya pagpasok pa lang ni Shasha, ay sinimulan na agad nila ang bakbakan. Nang matapos sila ay nagdamit siya, at kinuha niya ang pera at aalis na. Pero bago makaalis ay pinakiusapan siya ni Dolphy na makipagkita muli sa kanya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Habang pauwi si Shasha ay napagtanto niya na masarap makipag-wrestling sa mas matandang lalaki. Gusto niya pagbutihin para sa susunod niyang laban, kaya nanonood si Shasha ng pangmatandang palabas para matuto kung paano mag-teach me how to doggy. Ang kanyang pangalawang kliyente ay isang negosyante, at in-interview niya muna si Shasha. Sabi niya ay 20 years old na siya, at second year literature student, pero nagsisinungaling lang siya. Pagtapos ay dinala niya si Shasha sa hotel room. Inutusan niya siya na mag-post na parang model habang pinapanood niya siya, at nilalaro niya ang kanyang alagang bulate. Nang matapos na sila ay binayaran na si Shasha, ngunit mas mababa pa sa kanyang rate ang binayad sa kanya, at sinabi ng lalaki na yan lang ang halaga mo. Bago umuwi, nag-message si Shasha sa kanyang mga kliyente upang ipaalam sa kanila na siya ay libre sa gabi na yon. Ayaw nang maulit ni Shasha ang nangyari sa kanya na kulang ang bayad, kaya humingi muna siya ng bayad bago ang aksyon. Isang araw nang si Shasha at ang kanyang magulang ay nasa teatro, ay nakita niya si Dolphy at ang anak nito na babae. Yumuko si Shasha dahil ayaw niyang makita siya ni Dolphy, pero mapaglaro talaga ang pagkakataon at pinagtagpo pa din sila. Nang makita siya ni Dolphy ay umiwas siya kasama ang kanyang anak na babae. Sa kalagitnaan ng dula ay may natanggap na message si Shasha mula kay Dolphy. Ayon na aksyon na naman si Lodi Dolphy. Sinend niya ang hotel at room number kay Shasha dahil dito sila magkikita. At ayon na nga, nilasap ni Dolphy ang linamnam ng inihain ni Shasha na parang bang wala ng bukas. Oh my God! Wow! Pagkatapos ay binayaran na siya, at lagi siyang binabayaran ni Dolphy ng mas malaki pa sa rate niya, kaya siya ang paboritong kliyente niya. Makalipas ng ilang araw ay nagkita ulit sila, at bago sila magtampisaw sa isa't isa, ay niyaya muna ni Dolphy si Shasha na mag-inuman pampainit ng laban. Maya-maya pa ay sinimulan na nila at sinakyan siya ni Shasha ng napakalupit. Sana all. Sa kalagitnaan, ay napansin niya na di na gumagalaw si Dolphy. Inatake na pala sa puso si Dolphy at sumalangit na. Tinangka ni Shasha na sagipin ang buhay niya at nagmamadali para maghanap ng gamot, pero nadula siya, nagkasugat, na-realize niya na huli na ang lahat, kaya umalis na lang siya at iniwan si Dolphy mag-isa. Isang araw ay pinuntahan ng mga pulis ang magulang ni Shasha at ipinaalam na ang trabaho niya ay isang call girl at may mga ebidensya silang dala. Sinabi din nila ang tungkol kay Dolphy na namatay kasama si Shasha.
Makalipas ng ilang minuto ay pinahintulutan niya ang pulis na imbestigahan ang kwarto ni Shasha at doon nga ay nadiskubre nila ang pera na naipon niya sa kanyang trabaho. Nang makauwi na siya mula sa school ay kinumpronta siya ng kanyang ina at sinabi na alam na niya ang lahat at hindi nakapagpigil ay nasaktan niya si Shasha. Humingi siya ng tawad at nangako na hihinto na siya sa trabahong iyon. Makalipas ng ilang mga araw, si Shasha ay namumuhay na tulad ng isang normal na estudyante dahil hininto na niya ang pagiging call girl at ngayon ay nagtrabaho bilang babysitter. Isang araw pag-uwi ni Shasha galing sa pagbi-babysitting ay nakita niya ang kanyang stepdad na natutulog sa sofa habang nakahawak sa alaga niya, kaya pinagtripan niya ito at sinubukang akitin. Tinanong niya kung naka-experience na ba siya ng call girl dahil katulad ng stepdad niya ang mga kliyente niya. Biglang dumating ang nanay niya at pinahinto sila sa kanilang usapan. Nabitin tuloy si stepdad. Paano masabi? Isang araw nakita ni Shasha ang kanyang kaibigan na si Sharon na umiiyak. Sabi ni Sharon ay hindi na satisfied ang boyfriend niya sa first time bombahan nilang magjowa. Kaya ngayon ay hindi na siya pinapansin nito, pupunta din daw sa isang party ang boyfriend niya at baka maghanap ito ng iba. Pinapakalma ni Shasha si Sharon na normal lang daw iyon pag first time lang. At tinanong niya kung pupunta ba siya sa party ngayong gabi. At nangako si Shasha na sasamahan niya si Sharon. Sa party ay may nakilala si Shasha na lalaki na nagngangalang Conrad. Sa kalagitnaan ng party ay di napigilan ni Conrad at sinabi na gusto niya itong halikan. Pinayagan siya ni Shasha at doon na nga nagsimula ang relasyon nilang dalawa. Ngayon ay nakikipagbombahan na din siya sa lalaki na kaedad niya. Isang araw pagkatapos ng mainit na wrestling nilang magshota, ay biglang nakipaghiwalay si Shasha kay Conrad. Naguguluhan si Conrad dahil hindi niya alam ang dahilan at wala naman siya nagawang mali. Ang problema ay si Shasha dahil na-realize niya na mas nag-i-enjoy siya makipagbakbakan sa matanda. Muling inactivate ni Shasha ang SIM card niya at ayon na nga napakadaming messages ang dumating sa kanya. Napangiti siya dahil ito ang gusto niyang mangyari, at doon nga ay minessage na niya ang kanyang mga kliyente. Isang araw ay nakipagkita siya sa isang kliyente sa isang hotel, at sa hindi inaasahan, ay ang kanyang kliyente pala ay ang asawa ng yumaong si Dolphy na nagngangalang Alma. Nakita niya ang number ni Shasha sa address book ng kanyang asawa, at humiling ng appointment sa hotel. Ipinaliwanag ni Alma ang sitwasyon at sinabing gusto niyang makita ang silid at makilala ang babaeng kasama ni Dolphy noong namatay ito. Hindi niya sinisisi si Shasha dahil alam niyang nakikipagkita si Dolphy sa ibang babae. May sakit na si Dolphy kaya hinayaan niya na lang, at ang mamatay habang nakikipagbombahan ay napakagandang paraan para yumaw, ika ni Alma. Binayaran niya si Shasha at sinabihan na magtabi sila sa kama.